Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Cory ay isang babae na taga-Netherlands. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, siya at ang kaniyang pamilya habang sila ay nandun sa Netherlands, dahil nakikita nila kung papaano pinapatay at dinadakip ang mga Hudyo, ay kumuha ng ibang mga Hudyo upang isalba sila. Itinago sa kanilang bahay hanggang sa may isang tao na sila ay isinumbong sa mga Aleman, sa mga Germans, at sinabing kinukupkup nila ang mga Hudyo. Kaya bilang kaparusahan, sila rin ay itinapon sa infamous Ravensbrück camp. Parang Auschwitz din siya, pero doon sa Netherlands. Doon pinapatay, pinahihirapan at ikinukulong ang mga Hudyo at ang ibang mga tao na kumukupkop sa mga Hudyo. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang nakasurvive lang ay si Cory. Ginawa niyang personal na gawain ang mangaral tungkol sa pagpapatawad. Inikot niya ang buong Europa. Nagsalita sa iba't ibang mga paaralan, mga universities, at nangaral tungkol sa pagpapatawad. Lalong-lalo na ang pagpapatawad sa mga taong nanakit sa iyo. So yun ang kanyang gawain, yun ang kanyang ginawang personal na apostolate, ministry sa kanyang sarili. Isang araw, pagkatapos niya magsalita sa isang school, maraming mga tao ang lumapit sa kanya upang kamayan siya. Isang tao ang lumapit at pagkakita pa lang niya ng mukha, hindi lamang siya kinabahan, kundi natigilan siya. Dahil yung taong lumapit sa kanya, isa sa mga gwardiya, mga sundalo na Aleman na laging nagbabantay doon sa kwarto nila kung saan namatay ang kanyang kapatid na babae. Kaya nung nakita niya ang sundalong ito, hindi siya makakilos. Nanigas siya. At nandoon sa kanyang puso, nakita niya na ang kanyang ginawa palang pangangaral tungkol sa pagpapatawad, hindi pala lubusan. Dahil nakita niya sa kanyang puso, mayroon pa palang maliit na bagay doon na hindi pa lubusang makapagpatawad sa mga taong naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang buong pamilya. Kaya sa pagkakataong yun, hindi siya makakilos, hindi siya makapagsalita, hindi niya maiabot ang kanyang kamay upang kamayan siya ng kanyang sundalo na nakita niya na nandoon sa death camp. May mga pagkakataon na ganito rin tayo, di ba? Yun nga lang, hindi tayo natitigilan. Ang nangyayari sa atin kapag mayroon tayong kagalit na tao, hindi natin pinapansin, o kung nakakasalubong sa kalsada, tayo pa ang umiiwas. Tayo ang umaalis. Di ba ganito tayo? Pag mayroon tayong tao na hindi maganda ang ating kalooban, ang iba sa atin hindi nga makatulog. Dahil hindi nila mapatawad yung tao. Sa laki ng ginawang kasalanan sa kanila, feeling nila, hindi pwede na patatawarin ko siya. Mamamatay na lang ako, hindi ko siya patatawarin. Ito pa ang nagiging dahilan upang kahit alam natin na tayo na nga ang nasaktan nila, tayo ang ginawa nila ng masama, tayo pa yung umaalis hindi pa natin sila hinaharap. Tayo pa yung umiiba ng landas kapag nakakasalubong natin sila sa kalsada. Tayo pa ang nahihiya. Tayo pa ang natatakot. Siguro, ang ebanghelyo ngayon, ang pagninilay na ibinibigay sa atin, hindi kung marunong tayong magpatawad. Dahil lahat tayo na nandito ngayon, pwede natin sabihin, oo, kaya kong magpatawad. Hindi po yun ang
Ang tanong siguro na ibinibigay sa atin ngayon, kaya mo bang magpatawad? Ang pinakamabilis na sagot natin, oo, kaya ko. Siguro, ang pagninilay na bagay sa atin ngayon sa ating ebanghelyo, ano ang gagawin natin upang tayo ay matutong magpatawad? Ano ba ang ginagawa mo para makapagpatawad ka? Kung mayroong isang tao sa iyong puso na hindi mo kayang patawarin, ano ba ang pwede kong gawin? Ano ba ang dapat kong gawin para matuto akong magpatawad? Dalawang bagay po na pwede nating gawin. Ang una, pansinin natin kung ano ang ginawa ni Cory. Habang kaharap niya yung sundalo na iyon, na isa sa naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang pamilya, hindi siya makakilos, nanigas siya, habang nung nakita niya ang taong ito, ang kanyang ginawa, sa loob ng kanyang puso, hiniling niya sa Diyos, Panginoon, tulungan mo akong magbahagi ng iyong pagpapatawad sa taong ito. Siya ay nagdasal. Nagdasal siya, Panginoon, tulungan mo ako na ibahagi ang iyong pagpapatawad sa taong ito. Bakit sinabi niya ang iyong pagpapatawad? Dahil ang pagpapatawad nanggagaling sa Diyos. Isang biyaya mula sa Diyos. Ang Diyos kasi, kapag siya ay nag-utos, hindi siya nag-uutos at hinahayaan ka, bahala ka na sa buhay mo. Magpatawad ka, bahala ka sa buhay mo kung anong gagawin mong pagpapatawad. Hindi ganon ang Diyos na aking kilala, hindi ganon ang Diyos na ating sinasamba. Kapag ang Diyos ay nag-utos, kasama ng kanyang utos, ang pagbabahagi ng biyaya. Kapag nag-utos siyang magpatawad, ibinibigay din niya ang biyaya ng pagpapatawad. Kapag nag-utos siyang magmahal, ibinibigay din niya sa atin ang biyaya ng pagmamahal. Kaya sa puntong yon, habang nakaharap ni Cory ang sundalo, nagdasal siya, Panginoon, tulungan mo ako na ibahagi ang iyong biyaya sa taong ito. At sabi niya, dahan-dahan na para bang may ibang kamay na nagtutulak sa kanyang kanang kamay upang abutin ang kamay ng sundalo, hawakan ang mga kamay ng mga tao na naging dahilan, ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Sabi niya, sa puntong yon, alam ko na mayroon pang bahagi sa aking puso na hindi pa marunong magpatawad. Pero sa puntong yon, nakita niya na ang pagpapatawad hindi pala nanggagaling sa kanya. Taliwas sa kanyang sinasabi, sa kanyang ipinangangaral sa buong Europa. Ang pagpapatawad pala ay biyaya mula sa Diyos. At siguro yun po ang una na kailangan nating pansinin sa ating sarili at pagnilayan. Bakit hindi tayo nagpapatawad? Bakit mahirap para sa ating magpatawad? Dahil hindi natin hinihiling ang biyaya. Hindi natin idinadasal na bigyan tayo ng biyaya ng pagpapatawad. Yun po ang una. Ang pangalawa na pwede nating gawin, balikan natin ang karanasan ni Jesus. Habang siya ay nakabitin sa krus, nakita niya yung mga sundalong Romano na nasa paanan niya. Ano ang kanyang sinabi? Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Bakit sinabi ni Jesus ang ganito? Ano ang dahilan? Para kay Jesus, kahit ang mga sundalong ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay at bahagi ng kaligtasan ng buong mundo, pero ang mga sundalong ito, ang mga taong ito, mayroon din silang sariling kahinaan. Mayroon din silang sariling kahinaan. At sa puntong yon, sinabi ni Jesus sa Diyos Ama, Panginoon, ang mga sundalong ito, mga tao din po, mahihina, nagkakamali,
patawarin niyo po sila. Siguro ang pangalawang pagninilay na ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo ngayon, para matuto tayong magpatawad, isipin natin ang ating kapwa na nagkamali sa atin, tao rin tulad natin. Tao rin sila, tulad natin na nagkamali at pinatawad ng Diyos, sila rin, mga tao, mayroon ding mga pagkakamali, ngunit pinapatawad din sila ng Diyos. The moment na hindi natin makita na ang ating kapwa-tao ay tulad natin na nagkakamali din, mahirap para sa ating magpatawad. Mahirap para sa ating magpatawad. Pero kung makita natin ang ating kapwa-tao, tao rin na may kahinaan. Tao rin na nahuhulog sa tukso, tao rin na naggagalit, tao rin na nagkakamali, tao na may nagagawang pagkakamali sa kanyang kapwa. Kapag maiintindihan natin ito sa loob ng ating sarili, dahan-dahan nating matututunan ang magpatawad sa kanila. Kaya siguro ang dalawang bagay na ito ang pwede nating idasal lagi. O kung mayroon mang mga pagkakataon na may tao tayong kagalit, may tao na nahihirapan tayong patawarin sila, mga tao na masama ang ating kalooban, huwag tayong lumapit agad sa kanila dahil baka ang mangyari, kaplastikan lang. Lalapit ka, makikipagkamay ka. Siguro dalawang bagay muna ang ating dapat gawin. Una, magdasal. Panginoon, tulungan mo ako na patawarin ang taong ito. Panginoon, tulungan mo akong makita na ang kanyang kahinaan na ginawa sa akin, kahinaan ko rin na ginagawa sa aking kapwa-tao.